Mabigat nga ito. Mabigat to. Okay ka lang? Okay ka lang? Sa kabundukan ng Montalban, Rizal, nakikipagsapalaran ang dalawang magkapatid na sina Ipiw, 13 taong gulang. Kailangan ko rin po magtrabaho. At ang kanyang nakababatang kapatid na si Realin, 12 taong gulang. Sa kabila ng kanilang murang edad, pasan-pasan nila sa kanilang ulo ang mga sakong halos doble sa kanilang bigat. Napagod din po ako minsan pero di pa po ako sumusuko. Pakay nila, maibenta ang mga ito, pandagdag sa gastusin ng pamilya at pangsuporta sa kanilang pag-aaral. 2 taon na kasing natigil sa pag-aaral si Ipiw dahil na rin sa hirap ng buhay. Kung gusto ko rin po makatulong sa magulang. Minsan po wala po kaming bigas. Umuutang na lang po kami. Pero si Realin, piniling magpatuloy sa pag-aaral. Pero kapag walang pasok sa eskwela, tumutulong siya sa pagbubuhat ng kalakal sa itaas ng bundok. Tignan mo kung gaano kabilis yung mga batang yan. No? May karga pa yan ha. At yung karga nila, halos kasing timbang na rin nila. Nang ilapit ng reporter's notebook ang kaso ng pamilya ni na Ipiw at Realin sa lokal na pamahalaan ng Montalban, Rizal, papapasukin ka ulit, hindi ka i-drop out. muling nakabalik ng eskwela si Ipiw. Pero ang pagbabalik eskwela at tuwa ng mga bata. Mabilis na napalitan ng trahedya. Yung bahay po, naguan po ng bato. Lahat po ito, yung po galing po sa taas. Malungkot po. Kasi po yung bahay namin nagbigaling po ng bato. Pati na po kami po bigang po umalik po ito. Para masiguro ang kalusugan ng pamilya noon, ipinasuri din ng reporter's notebook at LGU ng Montalban sina Nanay Marivic at magkapatid na Ipiw at Realin sa health center ng bayan. Ito ang unang beses na nakapagpa-check up ang mga bata. Napag-alaman na malnourished si Ipiw para sa kanyang edad. Kung sa assessment natin sa mga usual 13 years old na bata sa Pilipinas, na siya po ay medyo shorter in stature tsaka payat. Pwede rin naman dahil sa lack of nutrition, no? Depende sa kinakain nila doon sa wawa. Kapag ang bata kasi hindi sila dapat talaga masyadong nagbubuhat ng mga ganyan, lalo na kung every possible siya na maka-affect ng growth rate ng bata. Inirekomenda rin ng doktor na kinakailangan ng tumigil din ang Ipiw at Realin sa mabigat na pagtatrabaho. We have to allow them to rest, no? Kasi yung katawan ng mga bata, mga ganitong edad, they're still growing kasi. Sina-chart na natin yung growth nila. Nire-refer din natin sila sa pedya. Like, I has long brown hair. Sa kabila ng hirap ng buhay, nananatiling pursigido si Realin. Anong sinasabi mo sa mga kapatid mo? Sasabi ko po sana mag-aral sila mabuti para po makatulong sila sa pamilya namin. Napagod din po ako minsan pero di pa po ako sumusuko. Ginagawa yun para po makapagtapos ako sa pag-aaral ko. Dahil dito, nakumbinsi ni Realin si Ipiw na bumalik sa pag-aaral. Abril nitong taon, nakipagtulungan ng reporter's notebook sa lokal na pamahalaan ng Montalban. Yung mga bata, hindi nila gusto yung sitwasyon. Kaya lang kailangan nilang magtrabaho para makatugon dun sa unang-una yung basic na lang na pangangailangan. Dahil dun sa kalagayan ng tatay, syempre sila na yung dumudugtong. Pero dahil ito ay mga bata pa, musmus pa lang, hindi dapat. Makikita dapat ng estado din. Paano natin sila matulungan at maagapayan yung mga batang ito.
Nakabalik si Ipiw sa paaralan at naging magkaklase sila ni Realin. Makalipas ang 5 buwan, nakatungtong na ng grade 6 ang magkapatid. At tumigil na sila sa pagkakawa at pagtatrabaho sa bundok. Masaya po ako dahil po nakabalik na po ako sa school namin. Nalulungkot naman po ako pag di po ako nakakapasok. Kasi po dati, lagi po kami nagkakawa, tapos ngayon po hindi na. Tinuturuan pa rin nila ang isa't isa ng mga subject na hindi nila masyadong maunawaan. Tingnan niya, nakakabasa na. Green life, thin well, nature, great harmony, 15 times 1. Sa 15 pa rin. Pag naman mo. Sabi madali. Okay, 15 times 5. 75 lang. Oh, father lang. Pero sa likod ng tawanan at kulitan ng magkapatid, may nangyari palang hindi maganda sa kanilang pamilya noong kasagsagan ng Bagyong Karina. 2 buwan na ang nakalilipas. Nagkaroon kasi ng landslide sa kanilang lugar at isa ang kanilang bahay sa mga natabunan. Naguan po ng bato. Ito yon. Lahat po ito. Yung pagaling po sa taas. Kwento ni Ipiw, bandang 10:00 ng gabi nang may marinig silang malakas na pagguho mula sa itaas ng bundok. May narinig po ang gumuguho po ng bato. Umano po ako sa bahay namin. Sumiksik po ako doon. Doon po sa taas po. Akala ko po, dito po babagsak po sa amin po. Dito pala, sa may babaan namin. Bumagsak. Mabuti na lang daw at walang nasaktan sa kanilang pamilya. Pero wala rin silang naisalbang gamit. Malungkot po. Kasi po yung bahay namin nagbigahan ko ng bato. Hindi na po kami pwede lang po umalis dito. Hindi matatawaran ang kasipagan ng mga tulad ng pamilya Sison. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang hinarap, hindi sila nawala ng pag-asa na balang araw aangat din ang kanilang buhay. Pero para tuluyang makaahon, hindi sasapat ang kanilang araw-araw na pagsusumikap. Hanggat walang maayos na tulong at mga programang pamahalaan para sa kanila. Kaya ang tanong, hanggang kailan pa nga ba magtitiis ang mga kagaya ni Ipiw at Realin? Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.